Yung anak ko po, yan o. Lumusong po sila, yan, nagliligpit ng mga paninday na aakyat sa taas. Hirap po yung anak ko. Hindi ako pinalulusong ng anak ko, diyan lang ako sa taas. Kasi may sugat nga rin ako, may diabetes po ako. Kapag malakas ang buhos ng ulan at umaabot na sa loob ng bahay ang tubig, wala ring masyadong pagpipilian ng ilan. Kailangang lumusong para makapaglinis, makapunta sa trabaho o makapag-asikaso para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya bagamat nangangamba si Aling Emily sa banta ng leptospirosis dahil sa kanilang bahaing lugar, wala rin anila silang magawa kung minsan, kundi lumusong para maisalba ang kanilang mga kabuhayan. Naliligo po, nagsasako na para maalis yung lepto. Talagang ganun po dahil hindi mo maano yung ulan. Bigla lang kasi po eh. Base sa pinakahuling tala ng Department of Health as of August 22, umabot na sa mahigit 4,000 leptospirosis cases ang naitala ng ahensya sa buong bansa. Bagamat mas mababa ito ng 37% kumpara sa naitalang kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabilang banda, bahagyang sumipa naman ang kaso nito noong July 26 hanggang August 8 na may halos 500 kaso. Mas mataas ito ng 29% sa higit 300 kaso noong July 12 hanggang July 25. Bukod dito, inaasahan pa rin ang posibleng pagtaas pa ng kaso lalo't mayroong 5 hanggang 15 araw na incubation period ang leptospirosis. Sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI, nilimitahan muna ang walk-in admissions dahil sa dagsa ng leptospirosis patients at mataas na patient volume. Prioridad ang mga urgent at critical cases, habang ang mga non-emergency admissions ay pinayuhang makipag-ugnayan muna sa attending physician at maghanap ng ibang facility na may available na kama. Dahil dito, pinaiigting ang koordinasyon ng mga ospital para palakasin ang referral protocols. Sa Philippine General Hospital o PGH, handa nang tumanggap ng non-leptospirosis cases na kasalukuyang nasa pangangalaga ng NKTI para mabigyan ng mas maluwag na capacity ang NKTI para sa mga leptospirosis patients na kailangan ng specialized renal care. Samantala, may 33 DOH hospitals naman sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at CAR na may activated na leptospirosis fast lane o express lane. Sa San Lazaro Hospital sa Maynila, umabot na sa 135 ang mga naka-admit na pasyente ng leptospirosis. Lampas sa 120 ang kamang nakalaan para sa naturang sakit. Kabilang dito ang 31 bagong kasong na-admit mula kahapon hanggang kaninang madaling araw. Nasa 10 naman ang nasa emergency room habang may iba pang naghihintay ng kama. Sa kabila ng puno ng kapasidad, patuloy pa ring tumatanggap ang San Lazaro ng mga pasyenteng kailangan ng gamutan. Kung kaya nga sasabihin natin na, wala, leptospirosis lang yan, parang trangkaso lang yan, sa loob ng 1 linggo, okay lang. E paano kung makasama siya sa 10% na pwedeng maging complicated, pwedeng maging malala, at pwedeng naging nakamamatay? Ayon kay infectious disease specialist Dr. Nympha Putong, pulmonary hemorrhage o pagdurugo sa baga ang isa sa pinakamapanganib na komplikasyon nito. Maaari itong magkaroon ng mortality rate na 50% o higit pa kahit pa agresibo ang gamutan. Kaya ilan sa mga dapat bantayan matapos ang exposure sa baha ay kung lagnatin ng 2 araw o higit pa. Sinusundan ito ng pananakit ng katawan, cough tenderness o pananakit ng binti, pananakit ng likod, ulo at mga buto at kalamnan. Isa pang classic sign ang pamumula ng mata na pwedeng mapagkamalang sore eyes. Pero kung paninilaw ng mata at balat ang naobserbahan, ay posible na anilang may komplikasyon na sa atay. At delikado rin kapag 12 hours hindi na pala umiihi. So, malamang sa malamang, nasisira na rin ang bato gawa ng leptospirosis. Sa gitna ng patuloy na pag-ulan at pagbaha, paalala ng mga eksperto, hindi na dapat hintaying lumala ang mga sintomas bago kumilos. Mahalaga ang agarang pagpapakonsulta at hanggat maaari pag-iwas sa paglusong sa baha para maiwasan ang exposure sa leptospira at mga posibleng komplikasyon nito. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.